magic palayok, tutoy na lalasa, dahil pagmamahal ang nangunang sangka. You had plans on going on an early retirement. And I have a great retirement plan for you. Sinusuhulan mo ba ako, Miss Ledesma? Nag-iisip lang naman ako ng isang sitwasyon kung saan tayo pareho makikinabang. Tito Jun, bakit ganun? Bakit nila ako ibibigay kay Ate Yvonne? Nakatanaw na naman siya sa malayo. Kaya mo siya. Gusto niya dyan. Dahil siguro may naaalala siya sa buhay niyang nakaraan. Malay natin, baka isang araw bigla man na lamang niyang maalala yung nakaraan niya. Nakailang taon na rin ba yung batang yan sa atin? Sa panahon yun napamahal na sa atin yan. At nasanay na rin akong nakikita ko siyang nandiriyan lang sa atin. Pero hangad ko pa rin maalala niya ang lahat para maibalik natin siya sa kanyang pamilya. Siguradong nag-aalala na mga yun sa kanya. Dennis, kain tayo. Ano po bang ulam natin? Siyempre, ang paborito mong adobo na may kamote. Ayun! Ay, tayo na! The sweet smell of success. Cookie and her mula are finally safe in our hands. Cheers. That's right. But meron lang tayong kailangan siguraduhin na hindi na siya makukuha ulit ni Jude. But the question is, how are we gonna do that? What if Cookie gets into an accident and meets her untimely demise while she's in our custody? Oh my gosh, you don't mean... Well, accidents do happen. Pero kaya ba natin yun gawin? Yvonne, I'm a chef. I work with knives, but pork, beef, chicken, and fish lang ang kaya kong patayin. But look at it this way, Natasha. That's the only way we can assure ourselves that Cookie's money is safe with us. We're talking about hundreds of millions here, Natasha. Now tell me, what would you do for that kind of money? Ate Elma, bakit po kasi hindi pa sila Tito Jude nanalo dun sa kaso? Alam mo naman, Cookie, lahat gagawin ng mga tiyahin mo para mabawi ka nila. Sigurado akong judge, binayaran nila. Eh kung ako nga binayaran nila, sinuhulan nila para tumistigo para sa kanila. Sorry ha, nagawa ko lang naman yun kasi nagipit ng nanay ko ng pera sa probinsya eh. Bayaan mo. Promise, babawi ako sa'yo. Okay? O sige, matulog ka na ha. Bye-bye, good night. Palayok, sandok! Isang napakahabang paglalakbay sa kung saan-saang estero. At alam mo ba, ilang dagang nakasagupan namin para lang mapuntahan ka. Salamat at nandito kayo. Ayun nga pong nangyari. Natalo si Jude sa kaso. Bumalik si Cookie kay Yvonne. Ano ba namang klase yan, ha? Akala ko ba, ang sabi, pangalagaan ang karapatan ng mga bata. O tapos ngayon anong ginawa nila? Binalik nila si Cookie dun sa mga mapangaping mga taong yon? Asan ang hustisya? Ha? Sus ka naman. Umasa ka pa sa hustisya rin sa atin. Malamang yan, nilagyan ni Yvonne yung judge. Kaya naluto yung kaso. Kawawang-kawawa nga po si Jude eh. Ang lungkot-lungkot niya dahil sa nangyari. Eh, paano yan, ate? Ibig sabihin ba niyan, kasal pa rin kayo? Oo nga. Ano mangyayari sa inyo ni Jude? Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa amin ngayon. Pilar,
kahit na ano pa ang dahilan kung bakit kayo nagpakasal ni Jude, at kahit ano pa ang nangyayari sa kanya ngayon, tandaan mo, mag-asawa pa rin kayo. Sa papel lang ho. Hindi sa puso. Eh, nagpakasal lang kayo dahil may kaso eh. Ngayon wala ng kaso, so there's no more reason for you to stay married to him. Ah, hindi. Hindi ganun yun. Kahit pagbalik-balik ta rin yung mundo, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, kasal pa rin sila. Sandali lang. Anong ginagawa mo dito? Naglabas na daw ng desisyon ng korte. Makikibalita lang sana ako tungkol sa anak ni James, sa apo ko. Ano bang pakialam mo, ha? Baka nakakalimutan mo, kami nga magkapatid, iniwan mo, di ba? Tapos ngayon, concerned ka sa apo mo? Bakit mo ba lagi akong pinagtutulakan, Jude? Bakit ba kasi balik ka pa ng balik? Hindi ba nakukuha? Hindi kita kailangan. Hindi ka kailangan ni Cookie. Hindi ka namin kailangan sa buhay namin. Kaya pwede ba, ha? Huwag ka nang bumalik dito. Huwag ka nang magpapakita ulit sa amin. Umalis ka na lang! Jude! Umalis ka na! Anak! Pwede ba umalis ka na? Pabayaan mo na lang ako! Jude, ano nangyayari? Bakit mo pinapait sa nanay mo? Kaya naman, nung nalaman namin kaagad yung naging resulta dun sa kaso, agad ka namin pinuntahan. Andale, andale! Salamat sa inyo. Tunay kayong mga kaibigan. Pero, mi amiga, hindi lang naman kami ang nagmamahal sa'yo. Dahil sa mga oras na ito, naniniwala ako at alam ko na yung muy guwapitong Tio Jude at Ate Pilar ay nag-iisip ng paraan para ikaw ay makuha sa iyong mga tias horribles. Hindi mo alam ang nangyayari sa amin, kaya huwag kang makikialam, ha? Jude, hindi mo dapat ginagano ng nanay mo. Kahit ano pang naging kasalanan niya sa'yo, nanay mo pa rin siya. Di ba sabi ko huwag kang makikialam? Kung paano ang relasyon namin ng mami ko, kung paano ko siya gusto tratuhin, wala ka na doon. Jude, kung ano man yung naging problema ninyo, baka naman pwede pang ayusin. Wala na nga ayusin, okay? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Jude, gusto rin naman kitang intindihin eh. Gusto kitang tulungan. Hindi ko nga kailangan ng tulong mo. Pero asawa mo ko. Asawa? Baka nakakalimutan mo, Pilar. Nagpakasal tayo para tulungan si Cookie. Pero talo na ako sa kaso. Wala na si Cookie. Kaya wala nang dahilan para magsama pa tayo. Kaya pwede ba, ha? Huwag mo nang itatali ang buhay mo sa akin at pabayaan mo na lang ako. Fine. Kung yan ang gusto mo. Wala na palang sa-isa yung pagsasama natin eh. E di maghiwalay na lang tayo. Kung hindi naman ako importante sa kanya, kung hindi rin siya makikinig sa akin, ano pang point na magsama kami? Ayaw niya sa akin, eh di wag. Pilar, I came as soon as I could. Ano nangyari? Naghiwalay na kami ni Jude. Bakit? Basta halika na, umalis na tayo dito. Baka mamaya bumalik lang yung ulpong na yun eh. Ay. Mukhang tulog na. I can see that. So what are we gonna do? Oh, I know. We can just use the pillow and put it over her head. But that would obstruct her breathing. At hindi siya makakahinga. Mamamatay siya. Lalabas na siya, strangled. Kailangan lumabas na parang isang aksidente lang. O di lasunin mo. Eh di pag inotopsy ang katawan niya, malalaman nila kung anong poison ang ginamit natin. And besides, paano natin lalasunin yung isang taong tulog? Ay, alam ko na. You see that window? Ilaglag natin siya dyan. Tapos sabihin natin, nag-sleepwalk. Now that's a thought. Tara, buhatin na natin siyang palabas. Aha! Haha, may masama kayong binabala kay Cookie ah! Pwes, hindi kayo magtatagumpay. Sandok, prepara, apuntar, fuego! God, eto pa isa oh! Nasaan ba yung hayop na Jude na yan? Iharap mo sa akin yan! Papatayin ko siya! Ano ka ba naman, Andong? Ayan ka na naman. Ikaw talaga
talaga mag-react, ha? Hindi naman ako ang hinihiwalayan, ah. Oo, Ay, naku. Sige, anak. Iiyak mo lang yan. Ha? Kaya natin to. Kaya natin. Bakit naman kasi pinapakailam niya pa pamilya ko eh? Ano-ano tuloy na sabi ko sa kanya? Ano ba? Kuya James? Kuya! Teka nga, sino ka ba? Hoy! Ano yan, ha? Dennis! Sino yan? Ito po kanina Sino yan? sunod sa akin eh. Tumawag ka ng pulis! Dali! Teka, wag po. Hindi po ako masamang tao. Gusto ko lang po kawatsapin ng kapatid ko. Kapatid mo? Oo. Kuya James, ako si Jude. Hindi ba ka nakikilala, ha? Pasensya ka na, Iho. Hindi niya naalala ang kanya nakaraan. Teka, sigurado ka ba kapatid mo siya? Madam, mahanay po ba sa kwarto ni Cookie? Ha? Ha, ikaw ang epal-epal mo talaga. Matulog ka na nga. Dahil not palayakan sandok. With them around, dahil pa ni Cookie may bodyguards. Oh, so what are we gonna do now? Basta, we have to find a way. Hindi tayo mapatalo dyan sa mga kitchen utensils na yan. Dahil nga ho sundalo si Kuya James, kung saan-saan ho siya nakakarating. Ang huli ho namin balita na sa Mindanao siya na destino. Nalaman na lang po namin nung inambush ang kampo nila. Nung ni-raid naman po yung kampo nila para iligtas sila, hindi po nila nakita si Kuya James. Ang sabi ho ng mga kasamahan niya maaaring napatay siya ng mga kalaban. Kaya simula ho nun, hindi na kami umasa na makikita pa namin siya. Akala talaga namin, Kuya James, patay ka na. Hindi pa rin ako makapaniwala na buhay ka at nandito sa harapan ko ngayon. Sa Mindanao nga kami nakatira noon. Napadpad si Dennis sa amin. Na itinawag namin sa kanya. Duguan. At nagdideliryo sa lagnat. Ginamot namin siya at inalagaan hanggang sa siya'y gumaling. Pero hindi niya alam ang kanyang pangalan. At hindi niya matandaan ang kanyang nakaraan. Kaya't kinupkup namin siya at itinuring na sariling anak. Sinikap din naming hanapin ang tunay niyang pamilya. Pero hindi kami nagtagumpay dahil hindi nga namin alam ang tunay niyang pangalan. Maraming salamat po sa pagkupukup ninyo sa kapatid ko. Hindi ko po alam kung paano ko babayaran ang kabutihan ninyo. Sapat na sa amin na maibalik si James sa tunay niyang pamilya. Kapatid ko siya. So, uwi tayo sa bahay natin. Hindi. Ngayong gabi, doon muna tayo sa kondo ko. Pero bukas, pupunta din tayo sa bahay. Kung saan tayo lumaki. Andun si Lolo. Naalala mo ba siya? Lolo? Oo, si Lolo Ipe. Siya na yung halos nagpalaki sa atin nung nawala si Daddy. Hindi ba siya natatandaan? Patay na si Daddy. Matagal na, Kuya. Bago ka pa pumasok sa military. Wala ka talaga natatandaan? Bakit ganon? Kung talagang kapatid kita, bakit wala akong matandaan? Okay lang yan, Kuya. Sigurado ko, babalik din yan sa'yo. Ang basta importante, makapagpahinga ka muna. Tara. Ako na bahala dito. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Papa. Parang gusto ko nang sumuko. Feeling ko, kahit na ano pang gawin ko, hindi na ako matatanggap ni Jude. Well, probably you have to be a little more patient, Alice. Pero may paniwala ako na mapapatawad ka rin ni Jude. Sana nga, Papa. Ayan, Kuya, tara. Wala ka bang naalala, Kuya? Hindi mo naalala itong bahay na to, ha? Tara. Itong lugar na to. Dito, madalas tayo mag-basketball dyan dati, oh. Dito sa garahe. Tas si Lolo to, laging nagagalit pag natatamaan natin yung mga sasakyan, di ba? Hindi mo naalala?
Andito si Lolo ngayon. Tara, pasok tayo. Sigurado ako masusurprise yun. Tara. Oh, Good morning, Lo. ito na pala siya. Guess who's with me? Ito ba ito nakikita ko? James? Anak? Mami? Naku, maraming salamat sa buhay ko! Kuya James, Kuya, naalala mo siya? Si Mami. Si Mami. Saan mo siya nakita? May isang matandang couple ho sa Mindanao na nakakuha kay Kuya James. Since wala siyang matandaan, hindi nila makontak yung pamilya niya. Pero kilala niya ang Mami mo. Bakit ang gulo? Naku, Mininya. Ang Tias Horribles mo pumasok dito kagabi at mukhang may masama silang balak sa'yo. Ano? Kikirin Matarte. Gusto ko nilang patayin. Naku, Mininya, itatakas na kita. Ililipad na kita. Ano kaya maging invisible tayo? Basta ilalayo na kita dito sa impyernong kasang ito. Pero paano? Sigurado po ako na nakakandado lahat ng pinto at bintana. Hindi na tayo makakalusot. Kinulong na nila tayo. Pero hindi pa rin sila magtatagumpay. Vamos sa proteher. Hinding-hindi ka nila masasaling hanggat nandito kami ni Palayok. Tama si ni Hermana. Hindi ka namin pababayaan, Cookie. Ang Mami mo lang ang naaalala ni James. Kaya mabuti pa siguro, dumito muna ang Mami mo para makabubuti yun para kay James. Well, Lo, ako sa tingin ko, ang mas importante, since nandito na si Kuya James, yung makapag-file na tayo ng custody para kay Cookie. Alam ba ni James na may anak sila ni Isadora? Kuya, sorry alam kong wala akong masyadong naalala, pero si Isadora ba naalala mo? Isadora? Yung dati mong girlfriend? May girlfriend ako. Nasaan siya? Well, Kuya, huwag kang mabibigla, pero wala na si Isadora ngayon eh. Pero nagkaanak kayo. Si Cookie. May anak ako. Meron, Kuya. At sa totoo lang, kailangan niya yung tulong mo ngayon. Kasi simula nung nawala si Isadora, napunta yung custody ng bata sa mga tiyahin niya. Pero masama yung sitwasyon niya dun eh. Kaya kailangan mabawi natin siya. Babawiin natin anak ko. Oo, Kuya. Babawiin natin siya. Ano yan? James? Isko! Richard James Cruz? Ako, tama. Nandito na yung tatay ni Cookie. Mababawi na talaga natin siya kay Yvonne at Natasha. May bagong impormasyong natanggap ang korte tungkol sa parentage ni Cookie. What are you talking about? Nagbalik na ang ama ni Cookie. Ama? Kasama niyo po ang papa ko?